Sunod na issue, ayon sa Quadcom ng Kamara, may sapat na basihan para kasuhan si dating Pangulong Duterte dahil sa di umano'y crimes against humanity sa kanyang drug war. Pero sabi ng kanyang mga kaalyado, politically motivated ang rekomendasyon ng Quadcom. Ang tanong ng bayan, dapat bang sampahan ng kaso si dating Pangulong Duterte o hindi? Para sa lahat ng mga kandidato, itaas na po ninyo ang inyong mga boto, yes or no. At ang mga sasalang para pagdebatihan ang isyong ito, si Representative Castro na pabor sa panukala. Conditional naman ang tugon ni Senator De La Rosa. Dapat lang kasuhan si dating Presidente Duterte at long overdue na ito. Pati yung mga kasapakat niya at nag-utos sa pagpatay sa war on drugs. Libo-libo ang pinapatay ni Duterte pero wala pang napapanagot. Kaya kailangan talaga ng hustisya ng ating mga mamamayan. Sinasabi natin dito na dapat ay yung kaso na ito ay matagal na, pati na rin siguro. Senator De La Rosa? Ang sagot ko dyan is conditional, no? Hybrid. Pwedeng yes, pwedeng no. Yes in the sense na nobody is above the law. Kapag mayroon siyang nagawang kasalanan, kasuhan natin. Pero kung wala naman siyang nagawang kasalanan, huwag mo siyang kasuhan base doon sa kaso ng ibang tao. Because guilt is personal. Huwag po nating ipaangkin kay Pangulong Duterte yung kasalanan ni Ninja Cops. Kaya po, after 3 years na tapusan sa pag-ulo, walang kaso. Meron ho naman kayo ngayong 15 seconds para mag-react po kay Senator De La Rosa. So, mismong siya, si President Duterte, ay umamin na pumatay siya ng tao. Kaya kailangan siyang kasuhan. At ito, sino ba yung nagdisenyo ng mga policy na ito? Siya rin. At nag-cause ng pagpatay. Maging si Senator Duterte, Senator Bato ay dapat kasuhan. Ma'am, gigil na gigil kang kasuhan si Pangulong Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? Yun na, ang tanong ko, pakisagot lang. Kasi ang ordinaryong tao nagtatanong, porque congresswoman ka, hindi ka nakulong. Sila pag yung mga ordinaryong tao, kulong ka agad. Kung ito po ay nasa Kongreso, ay out of order ko po dahil wala siya sa tanong. No? At ang ginawa po natin na pagre-rescue, tama lang po yung ginawa ko na pagre-rescue sa mga teachers, sa mga bata na biktima ng mga harassment, intimidation at threat doon sa sinasabi ni Senator Bato na kaso. So, kung sino mang mga teachers gagawin yon, no, yung ipagtanggol at sagipin yung ating mga teachers at mga estudyante. So, tingin ko po ay walang mali doon sa ginawa po natin doon sa kaso. Now, Senator De La Rosa, may pagkakataon ho kayo na magtanong o mag-react pa rin sa posisyon po ni Representative Castro. 15 seconds po. Ano pong rescue na pinagsasabi niya? Na yung mga parents ng mga bata mismo ay galit na galit sa kanya. Bakit ginamit niya yung mga kabataan para sa kanilang kapakanan? Walang rescue nangyari doon. In fact, konbiktado ang asa sa kaso eh. There was no rescue. Well, yung sinasabi naman po ng mga magulang na galit sa akin, ay ito ay gawa-gawa lang ito. Ito mga magulang na ito. So kung titignan natin yung mga magulang ng mga bata na talagang involved doon sa pag-aaral ng mga bata doon sa Lumad School, ay talagang nangihinayang sila doon sa pagsasara ng mga eskwelahan ng mga lumad. Dahil alam naman natin, kulang talaga sa serbisyong pang-edukasyon ang mga lumad. So talagang sila ay hinayang na hinayang at sinisisi ang gobyerno ng Duterte. Maraming salamat po kay Representative Castro at kay Senator De La Rosa.